Mga mahal kong kapatid sa Panginoon, naway ang kapayapaan ng aming Panginoong Hesukristo at ang pagmamahal ng aming mahal na inang si Maria, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro at Nuestra Señora de la Naval de Manila ay sumainyong lahat ngayong umaga na ito. Ako ay lubos na nagagalak na makasama ninyong muli sa pagdarasal ngayong ikalimang araw ng Agosto, Martes, taong 2025. Sa araw na ito, tayo ay nagkakaisa sa isang napakasagradong panalangin, ang pagkakaturing ng aming buong buhay sa mga kamay ng aming mahal na Diyos. Salamat Panginoon sa lahat ng pagpapalang inyong ipinagkakaloob sa amin sa bawat umaga na ito. Salamat sa hangin na aming ginagamit sa paghinga, sa tubig na aming naiinom, sa pagkaing nakakamtan namin sa aming hapag, at sa kapamilyang nakakasama namin sa tahanan. Salamat din sa trabaho na nagbibigay ng pagkakakitaan sa aming pamilya, sa kalusugan na inyong ipinagkakaloob, at sa lakas na patuloy naming nakakamtan upang harapin ang mga hamon ng buhay. Kayo ang siyang nagbibigay ng liwanag sa aming landas kapag kami ay naliligaw sa kadiliman ng kalungkutan. Ngunit Panginoon, sa araw na ito, kami ay dumarating sa inyong harapan hindi lamang upang magpasalamat, kundi upang tuluyang ihandog ang aming buong pagkatao sa inyong mga banal na kamay. Alam namin kayo ang siyang nakakakita sa lahat ng mga sugat sa aming puso, sa lahat ng mga takot na kumukurot sa aming kaluluwa, at sa lahat ng mga pagdududa na patuloy na bumabagabag sa aming isipan. Kayo ang nakakaalam sa mga disyerto na aming tinatahak, sa mga gabi na kami ay umiiyak ng walang nakakakita, at sa mga pagkakataong kahit nakangiti kami sa labas, basag-basag naman kami sa loob. Panginoon, alam ninyong may mga sandaling nawawala ang aming tiwala. May mga araw na parang hindi namin marinig ang inyong tinig, at may mga gabi na parang malayong-malayo kayo sa amin. Ngunit ngayon, sa pamamagitan ng panalangin ito, kami ay bumabalik sa inyo. Tinatanggap namin na kayo lamang ang siyang makapagbibigay ng tunay na kapayapaan sa aming puso. Kayo lamang ang siyang makakapagpagaling sa mga sugat na hindi nakikita ng mata. Kayo lamang ang siyang makakapagbigay ng lakas sa aming mga kaluluwa upang magpatuloy sa kabila ng lahat ng pagsubok. Isulat ang nagtitiwala ako kung naniniwala kayo na inihahanda ng Diyos ang pinakamabuti para sa inyong buhay. Panginoon, inyong nakikita ang aming mga kahinaan. Nakikita ninyo ang mga pagkakataong nagiging makasarili kami, ang mga pagkakataong nagiging walang pasensya kami, at ang mga pagkakataong nagiging nagdududa kami sa inyong mga pangako. Patawarin ninyo kami sa lahat ng aming mga pagkukulang. Patawarin ninyo kami sa mga pagkakataong mas pinili namin ang aming sariling kalooban kaysa sa inyong kalooban. Patawarin ninyo kami sa mga pagkakataong naging walang pasasalamat kami sa mga pagpapalang inyong binibigay. Espiritu Santo, manggupagginhawa ng lahat ng nagdurusa, bumaba po kayo sa aming mga puso ngayong umaga na ito. Hipan ninyo kami ng inyong banal na hinga upang maramdaman namin ang inyong presensya. Bigyan ninyo kami ng liwanag upang makita namin ang daan na dapat naming tahakin. Alisin ninyo sa aming mga isipan ang lahat ng mga negatibong kaisipan na pumipigil sa amin na maging masaya. Palayain ninyo kami sa mga takot na pumipigil sa amin na magtiwala sa mga plano ng Diyos. Kayo, Espiritu Santo, ang siyang nagbibigay ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Kayo ang siyang nagbibigay ng pag-asa sa gitna ng kawalan ng pag-asa. Kaya po namin hinihiling sa inyo na patahimikin ang aming mga puso. Gawing tahimik ang aming mga isipan upang marinig namin ang boses ng Diyos. Bigyan ninyo kami ng karunungan upang maintindihan namin ang mga nangyayari sa aming buhay. Turuan ninyo kami kung paano magpatawad sa mga taong nakagawa sa amin ng masama. Turuan ninyo kami kung paano magmahal ng walang hinihintay kapalit. Espiritu Santo,
Sa mga sandaling nararamdaman namin na wala na kaming lakas para magpatuloy, kayo po ang siyang nagbibigay sa amin ng lakas na kailangan namin. Sa mga sandaling nararamdaman namin na walang pag-asa na ang sitwasyon namin, kayo po ang siyang nagbibigay sa amin ng pag-asa na kailangan namin. Sa mga sandaling nararamdaman namin na walang nag-uunawa sa amin, kayo po ang siyang naging kaaliw namin. Hipuin ninyo ng inyong kapangyarihan ang lahat ng mga kapatid namin na may mga malubhang problema sa buhay. Ang mga nagiging malungkot, ang mga nawalan ng trabaho, ang mga may mga sakit sa katawan, ang mga may mga problema sa pamilya at ang mga nawawalan ng pag-asa sa buhay. Bigyan ninyo sila ng espiritual na lakas na kailangan nila upang magpatuloy. Isulat ang "Sumusuko ako sa kalooban ng Panginoon" kung handang-handa na kayong bitawan ang inyong sariling mga plano para sundin ang plano ng Diyos. Mahal naming Ina, si Maria Santissima, kayo na nagdala sa aming tagapagligtas sa mundo, kami ay lumalapit din sa inyo ngayong araw na ito. Takpan ninyo kami ng inyong kumot na puno ng pagmamahal. Kayo na tumayo sa paanan ng krus ni Jesus, alam ninyo ang sakit na nararamdaman ng isang ina kapag nakikita niyang nagdudurusa ang anak. Kaya po namin alam na mauunawaan ninyo ang aming mga hinaing, ang aming mga daing at ang aming mga luha. Ina Maria, kayo na laging handang makipagtamo para sa mga anak ninyo, ipamanahik ninyo kami sa inyong anak na si Jesus. Sabihin ninyo sa Kanya na kailangan namin ng Kanyang tulong, ng Kanyang gabay at ng Kanyang pagmamahal. Sabihin ninyo sa Kanya na handang-handa na kaming magbago. Handang-handa na kaming magbago ng pamumuhay. Handang-handa na kaming magbago ng ugali. Basta ay huwag lang niya kaming pababayaan. Ina, mangyaring tumayo kayo sa harap ng aming mga imposibleng sitwasyon. Kayo na nakagawa ng mga himala noong kayo ay nabubuhay pa sa mundo, gawin ninyo rin ngayon ang mga himala sa aming mga buhay. Kung sino man sa mga kapatid namin na nakikinig ngayong araw na ito ay may sakit sa katawan, pagalingin po ninyo sila, Ina. Kung sino man ang may problema sa pamilya, bigyan ninyo sila ng solusyon. Kung sino man ang walang trabaho, gabayan ninyo sila sa tamang direksyon. Ina Maria, para sa mga kababaihan namin na may mga problemang may kinalaman sa kanilang mga asawa, kayo po ang aming takbuhan. Kayo ang nakakaalam kung gaano kasakit ang maging babae na hindi ginagalang ng sariling asawa. Kayo ang nakakaalam kung gaano kasakit ang maging babae na hindi pinahahalagahan ng pamilya. Kaya po hinihiling namin sa inyo na gumawa ng paraan upang magbago ang mga puso ng mga asawang hindi tapat sa kanilang mga asawa. Para naman sa mga kalalakihan namin, Ina, gabayan ninyo sila upang maging mas responsable sa kanilang mga pamilya. Turuan ninyo sila kung paano maging tagapagbigay na hindi lamang sa mga material na bagay, kundi maging sa emosyonal at espiritual na pangangailangan ng kanilang mga pamilya. Bigyan ninyo sila ng karunungan upang maging magagaling na pinuno sa kanilang mga tahanan. Isulat ang "Nagtitiwala ako sa pamamagitan ni Mama Mary" kung naniniwala kayo na ginagawa ni Mama Mary ang lahat para makakuha ng tagumpay para sa inyo. Ina, kayo rin po ang aming hinihilingang maging pamamagitan para sa mga batang suway sa kanilang mga magulang. Maraming pamilya ngayon ang nahihirapan dahil sa mga anak na hindi sumusunod sa mga magulang. May mga anak na tumalikod na sa Diyos, may mga anak na nagiging adik sa mga droga, may mga anak na nagiging suwail. Ina, kayo po ang siyang makakapagbago sa mga puso ng mga batang ito. Hipuin ninyo ng inyong banal na kamay ang mga puso ng mga batang ito. Ibalik ninyo sila sa tamang landas. Ipakita ninyo sa kanila kung gaano sila kamahal ng kanilang mga magulang at kung gaano sila kamahal ng Diyos. Bigyan ninyo sila ng espiritual na paggising na magdudulot sa kanila ng pagbabago. At sa mga magulang na nahihirapan sa kanilang mga anak, Ina, bigyan ninyo sila ng pasensya at karunungan.
Turuan ninyo sila kung paano mag-approach sa kanilang mga anak na hindi nila nagiging kaaway. Turuan ninyo sila kung paano magmahal ng walang kondisyon kahit na may mga pagkakataong nagiging nabibigo sila sa mga ginagawa ng kanilang mga anak. Kayo rin, San Jose, ang ama ni Jesus sa lupa, kaming mga kalalakihan ay humihingi rin ng inyong tulong. Turuan ninyo kami kung paano maging responsable sa aming mga pamilya. Maturuan ninyo kami kung paano maging matiyagang nagtatrabaho para sa kinabukasan ng aming mga anak. Turuan ninyo kami kung paano maging mabuting asawa sa aming mga asawa. Bigyan ninyo kami ng karunungan upang maging magagaling na tagapayo sa aming mga anak. San Jose, kayo na naging tahimik na manggagawa, turuan ninyo rin kami kung paano magtrabaho nang hindi nagiging mayabang. Turuan ninyo kami kung paano maging mapagkumbaba sa kabila ng mga tagumpay na nakamtan namin sa buhay. Turuan ninyo kami kung paano magbigay ng kredito sa Diyos sa lahat ng mga pagpapalang nakamtan namin. Para sa mga mag-isang ama na mag-isa nang nag-aalaga sa kanilang mga anak, San Jose, bigyan ninyo sila ng doble na lakas at pasensya. Alam naming hindi madali ang maging ina at ama sa isang anak. Kaya po hinihiling namin sa inyo na bigyan ninyo sila ng espesyal na grasya upang magawa nila ang lahat ng mga tungkuling ginagawa nila. Isulat ang si San Jose, ang aming tagaprotekta, kung naniniwala kayo na ginagabayan kayo ni San Jose sa inyong trabaho at sa inyong buhay pamilya. At ngayon mga kapatid, tayo ay magdarasal ng mga tradisyonal na panalangin na natutuhan natin simula pa noong tayo ay mga bata pa. Mga orasyong dumadaloy sa aming mga puso na parang tubig na umaagos sa ilog. Ama namin na nasa langit, sambahon ang inyong ngalan. Mapasa amin ang inyong kaharian. Sundin ang inyong kalooban dito sa lupa gaya ng sa langit. Bigyan ninyo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin ninyo ang aming mga kasalanan gaya ng pagpapatawad namin sa mga nakakasala sa amin. At huwag ninyong hayaang mahulog kami sa tukso, kundi iadya ninyo kami sa lahat ng masama. Amen. Ave Maria, napupuno ng grasya, ang Panginoon ay sumasa inyo. Pinagpala kayo sa lahat ng mga babae at pinagpala ang bunga ng inyong sinapupunan na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin ninyo kami na mga makasalanan, ngayon at sa oras ng aming kamatayan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, gaya noong una, ngayon at magpakailanman, sa lahat ng mga siglo ng mga siglo. Amen. Iligtas mo, Reyna, Ina ng Awa, aming buhay, aming kaluguran at aming pag-asa, iligtas mo. Sa iyo kami tumutugaw, mga anak ni Eva na nakapadpad dito. Sa iyo kami tumutungayaw na nagaangal at naghihibik sa lupaing libis na ito. Ikaw, katuwang namin, ang inyong maawain na mga mata ay itungo ninyo sa amin, at pagkatapos ng pagkakapadpad na ito ay ituro ninyo sa amin si Jesus, ang pinagpalang bunga ng inyong sinapupunan, o mahabagin, o mapagkalingang, o tamis na si Birheng Maria. Ipanalangin ninyo kami, Santa Maria, Ina ng Diyos, upang maging karapat-dapat kami sa mga pangako ni Kristo. Amen. Mga kapatid, sa bahaging ito ng aming panalangin, gusto kong magbahagi sa inyo ng mga personal na patunay ng mga taong nakatanggap ng tagumpay dahil sa tapat na pagdarasal. May isang kapatid na 3 taon nang walang trabaho, pero dahil sa kanyang pagtitiyaga sa pagdarasal, nakakuha siya ng trabaho na mas mataas pa ang sahod kaysa sa dating trabaho niya. May isang kapatid na na-diagnose ng cancer, pero dahil sa panalangin at pananampalataya, lubos na gumaling na siya ngayon. Mga kapatid, ang mga patunay na ito ay patunay na ang Diyos ay buhay at gumagawa pa rin ng mga himala sa ngayong panahon. Hindi lang sa mga panahon ng Biblia nangyayari ang mga himala. Nangyayari pa rin ito ngayon, nangyayari pa rin ito sa aming henerasyon, at nangyayari pa rin ito sa mga taong nagtitiwala at naniniwala sa kapangyarihan ng Diyos. Isulat ang naniniwala ako sa mga himala,
Kung handa na kayo na tanggapin ang himala na inihahanda ng Panginoon para sa inyo. Panginoon, sa mga kapatid namin na may mga problema sa salapi, kami ay humihingi ng inyong pakikipagitan. Alam naming hindi kayo natutulog. Alam naming nakikita ninyo ang mga hirap na kinakaharap ng mga anak ninyo. Kaya po hinihiling namin sa inyo na magbukas ng mga pintuan ng mga pagkakataon para sa kanila. Magbukas ng mga pagkakataon sa negosyo, pagkakataon sa trabaho at iba pang paraan upang makakuha sila ng kita na sapat para sa kanilang pangangailangan. Para sa mga kapatid namin na may mga utang na hindi nila alam kung paano babayaran, Panginoon, gumawa kayo ng paraan. Kayo ang Diyos na gumawa ng langit at lupa, kaya alam naming kaya ninyong gumawa ng paraan para mabayaran ng mga kapatid namin ang kanilang mga utang. Bigyan ninyo sila ng pagkakatagumpay sa salapi na matagal na nilang hinihintay. Para sa mga kapatid namin na may mga negosyo na hindi umuunlad, Panginoon, pagpalain ninyo ang kanilang mga negosyo. Dalhan ninyo ng mga customer ang kanilang mga tindahan. Bigyan ninyo sila ng karunungan kung paano nila pamahalaan ng maayos ang kanilang mga negosyo. At higit sa lahat, protektahan ninyo sila sa mga taong gustong makipagkompetensya sa kanila sa masama. Panginoon, para sa mga kapatid namin na mga manggagawa sa ibang bansa, protektahan ninyo sila sa mga bansang pinapasukan nila. Bigyan ninyo sila ng mabuting kalusugan, bigyan ninyo sila ng mabubuting amo, at bigyan ninyo sila ng mabubuting kondisyon sa trabaho. Huwag ninyong hayaang maabuso sila sa mga lugares na pinapasukan nila. At gabayan ninyo ang pera na pinapadala nila sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Isulat ang pinagpapala ang pamilya ko kung naniniwala kayo na pinagpapala ng Panginoon ang buong pamilya ninyo. Para sa mga kapatid namin na may mga problema sa kalusugan, Panginoon, kayo ang siyang may kapangyarihan na magpagaling. Kayo ang siyang may kakayahan na mag-ayos ng kalusugan. Kaya po hinihiling namin sa inyo na hipuin ng inyong kapangyarihan ng pagpapagaling ang mga kapatid namin na may mga sakit. Ang mga may mataas na presyon ng dugo, ang mga may diabetes, ang mga may problema sa puso, ang mga may problema sa bato, at ang mga may cancer. Panginoon, kami ay naniniwala na wala kayong hindi kayang gawin. Kami ay naniniwala na kahit ang mga doktor ay nagsasabing walang pag-asa, na ang kaso, kayo pa rin ay may kakayahan na maggawa ng himala. Kaya po hinihiling namin sa inyo na bigyan ninyo ng lubos na pagpapagaling ang mga kapatid namin na nagdudurusa sa mga sakit. Para sa mga kapatid namin na may mga problema sa kaisipan, mga nagiging malungkot, mga nagiging nag-aalala, mga nagiging gustong magpakamatay, Panginoon, bigyan ninyo sila ng kapayapaan ng isip. Alisin ninyo sa kanilang mga isipan ang lahat ng negatibong kaisipan. Palitan ninyo ang kanilang kawalan ng pag-asa ng pag-asa. Palitan ninyo ang kanilang kalungkutan ng kaligayahan. Palitan ninyo ang kanilang takot ng pananampalataya. Panginoon, gamitin ninyo ang mga taong nakapaligid sa mga kapatid namin na may problema sa kaisipan. Gamitin ninyo ang kanilang mga pamilya, ang kanilang mga kaibigan, at ang kanilang mga tagapayo upang maging kasangkapan ng inyong pagpapagaling sa kanilang mga buhay. Para sa mga kapatid namin na nagiging adik sa mga bisyo, sa alak, sa droga, sa sugal, at sa iba pang mga nakakasama, Panginoon, palayain ninyo sila sa mga adiksyon na ito. Bigyan ninyo sila ng lakas na lumayo sa mga impluensyang nakakasama sa kanila. Bigyan ninyo sila ng bagong grupo ng mga kaibigan na magiging mabuting impluensya sa kanila. Isulat ang malaya ako sa lahat ng adiksyon kung naniniwala kayo na kaya kayong palayain ng Panginoon sa anumang adiksyon na meron kayo. Panginoon, para sa mga relasyong sira, para sa mga mag-asawang hindi na nagkakaintindihan, para sa mga magjowa na parang naging estranghero na sa isa't isa,
And kami ay humihingi ng inyong pakikipag-itan. Ayusin ninyo ang mga relasyong ito. Ibalik ninyo ang pagmamahal na dating nandoon. Ibalik ninyo ang respeto na dating nandoon. Ibalik ninyo ang tiwala na dating nandoon. Para sa mga kapatid namin na nag-iisa at naghihintay pa ng kasama sa buhay, Panginoon, dalhan ninyo sila ng tamang tao sa tamang panahon. Huwag ninyong hayaang mag-settle sila sa kung sino lang. Bigyan ninyo sila ng kasama na matutulungan silang maging mas malapit sa inyo, na makaka-grow sa spiritual kasama ninyo. Para sa mga mag-asawa na gusto nang magkaanak pero hindi pa nabibiyayaan, Panginoon, bigyan ninyo sila ng kaloob ng pagkaina at pagkaama. Buksan ninyo ang kanilang mga sinapupunan at bigyan ninyo sila ng malusog na mga anak na magiging pagpapala sa kanilang mga buhay. Para sa mga magulang na may mga anak na may espesyal na pangangailangan, Panginoon, bigyan ninyo sila ng dagdag na pasensya, dagdag na pagmamahal at dagdag na lakas na kailangan nila para alagaan ang kanilang mga espesyal na anak. At bigyan ninyo rin ng pagpapagaling ang mga batang may espesyal na pangangailangan upang makasabay nila ang normal na pag-unlad ng mga kabataan. Panginoon, sa mga kapatid namin na naging biktima ng pang-aabuso, pisikal na pang-aabuso, emosyonal na pang-aabuso, sexual na pang-aabuso, bigyan ninyo sila ng pagpapagaling sa kanilang mga trauma. Palitan ninyo ang kanilang galit ng kapatawaran. Palitan ninyo ang kanilang kapait ng kapayapaan at bigyan ninyo sila ng lakas upang magpatuloy sa buhay ng hindi dala-dala ang masakit na alaala. Isulat ang napatawad ko na ang lahat ng nakasakit sa akin, kung handa na kayong mag-let go ng lahat ng galit ninyo para maging malaya kayo. Mga kapatid, sa bahaging ito ng aming panalangin, gusto kong ipaalala sa inyong lahat na ang Diyos ay may sakto na panahon para sa lahat ng bagay. Hindi tayo magiging nabibigo kung alam natin na may sakto na panahon ng Diyos para sa lahat ng mga panalangin natin. Minsan, akala natin huli na ang Diyos, pero sa totoo lang, sakto lang talaga ang panahon niya. Yung trabaho na hindi natin nakuha nung nakaraang taon, baka dahil may mas magandang trabaho na inihahanda ang Diyos para sa atin ngayong taon na ito. Yung relasyon na naghiwalay nung nakaraang buwan, baka dahil may mas magandang tao na hahanapin sa atin ng Diyos. Yung negosyo na hindi nag-succeed nung nakaraang beses, baka dahil may mas kumikitang pagkakataon na ibibigay sa atin ng Diyos. Kaya mga kapatid, hindi tayo dapat mag-alala kapag hindi pa natin natatanggap ang mga sagot sa aming mga panalangin. Hindi ibig sabihin na hindi tayo naririnig ng Diyos. Hindi ibig sabihin na hindi tayo mahalaga sa Diyos. Ang ibig lang sabihin ay may mas magagandang plano ang Diyos para sa atin at hinihintay lang natin ang saktong panahon. Ang sabi nga sa Ecclesiastes 3:1, may panahon para sa lahat ng bagay at may kapanahunan para sa bawat layunin sa ilalim ng langit. Ibig sabihin, may tiyak na panahon ng Diyos para sa aming promosyon. May tiyak na panahon para sa aming pagpapagaling. May tiyak na panahon para sa aming tagumpay. At may tiyak na panahon para sa aming pagpapala. Isulat ang sakto ang panahon ng Diyos kung nagtitiwala kayo sa saktong panahon ng Panginoon para sa lahat ng mga plano niya sa inyong buhay. Panginoon, sa mga kapatid namin na nagiging walang pasensya na sa paghihintay, turuan ninyo sila kung paano maghintay ng may pananampalataya. Turuan ninyo sila na ang panahon ng paghihintay ay hindi sayang na panahon, kundi panahon ng paghahanda. Habang naghihintay sila sa mga sagot sa kanilang mga panalangin, ginagawa ninyo silang handa para sa mga pagpapalang paparating. Sa mga kapatid namin na nagiging nagdududa na sa inyong mga kakayahan, Panginoon, pakita ninyo sa kanila ang mga tandang ginagawa ninyo sa kanilang mga buhay. Minsan, hindi nila napapansin ang mga maliit na himala na ginagawa ninyo kasi nakatuon sila sa malalaking himala na hinihintay nila. Pakita ninyo sa kanila na ang katotohanan na may pagkain sila sa hapag-araw-araw ay isang himala na. Ang katotohanan
na may trabaho sila kahit na maraming nawalan ng trabaho ay isang himala na. Ang katotohanan na malusog sila kahit na maraming nagkakasakit ay isang himala na. Ang katotohanan na may pamilyang nagmamahal sa kanila ay isang himala na. Panginoon, tulungan ninyo ang mga kapatid namin na pahalagahan ang mga pagpapalang meron na sila habang naghihintay pa sa mga pagpapalang wala pa sila. Tulungan ninyo silang maging nagpapasalamat sa kasalukuyang pagpapala nila para mas makakuha pa nila ang hinaharap na pagpapala na inihahanda ninyo para sa kanila. Sa mga kapatid namin na nagiging naiinggit sa tagumpay ng iba, Panginoon, turuan ninyo sila na ang pagpapala ng iba ay hindi nakakapagbawas ng pagpapala na inihahanda ninyo para sa kanila. Ang promosyon ng kaibigan nila ay hindi nangangahulugang hindi na sila ma-promote. Ang pagpapagaling ng kapitbahay nila ay hindi nangangahulugang hindi na sila gagaling. Turuan ninyo sila na mag-celebrate ng tagumpay ng iba para mas makuha pa nila ang tagumpay sa kanilang sariling buhay. Turuan ninyo sila na maging totoong masaya sa mga nakakakuha ng tagumpay para mas mabilis din silang makakakuha ng sarili nilang tagumpay. Isulat ang "Nagagalak ako sa tagumpay ng iba" kung handa na kayong maging totoong masaya sa mga pagpapala na natatanggap ng mga tao sa paligid ninyo. Panginoon, sa mga kapatid namin na may mga sumpa ng lahi sa kanilang mga pamilya, mga pamilyang laging may problema sa salapi, mga pamilyang laging may problema sa kalusugan, mga pamilyang laging may problema sa kasal, putulin ninyo ang mga sumpang ito. Sa pangalan ni Jesus, ipapaalam namin na tapos na ang mga sumpa ng lahi na ito sa kanilang mga pamilya. Panginoon, gawing akit ng pagpapala ang mga kapatid namin na may sumpa ng lahi. Gawing maunlad ang kanilang mga pamilya, gawing malusog ang kanilang mga pamilya, gawing matiwasay ang kanilang mga pamilya, at gawing natatakot sa Diyos ang kanilang mga pamilya. Para sa mga kapatid namin na may mga pangarap na parang imposible na makamit, Panginoon, kami ay naniniwala na wala kayong imposible. Kami ay naniniwala na kaya ninyong gawing posible ang lahat ng mga pangarap ng mga anak ninyo. Kaya po hinihiling namin sa inyo na gumawa ng paraan upang makamit ng mga kapatid namin ang kanilang mga pangarap. Kung may kapatid namin na pangarap na maging matagumpay na negosyante, gabayan ninyo siya sa tamang ideya ng negosyo. Kung may kapatid namin na pangarap na makapag-abroad, buksan ninyo ang mga pintuan ng pagkakataon para sa kanya. Kung may kapatid namin na pangarap na makagraduate ng kolehiyo, bigyan ninyo siya ng pondo sa salapi at kahusayan sa pag-aaral. Mga kapatid, tandaan ninyo na ang mga pangarap na binibigay ng Diyos sa amin ay mga pangarap na kaya nating makamit with His help. Hindi niya ibibigay sa atin ang mga pangarap na hindi niya tutulungan na makamit. Kaya kung may pangarap kayo na nakaplant ng Diyos sa inyong puso, magtiwala kayo na tutulungan kayo ng Diyos na makamit ito. Isulat ang "Makakamit ko ang lahat ng pangarap ko" kung naniniwala kayo na tutulong sa inyo ang Panginoon na makamit ang lahat ng mga pangarap ninyo na aligned sa Kanyang kalooban. Panginoon, bago po namin tapusin ang panalangin ito, gusto po naming isaayos sa inyo ang lahat ng mga alalahanin namin. Ang alalahanin sa trabaho, ang alalahanin sa pamilya, ang alalahanin sa kalusugan, ang alalahanin sa seguridad sa salapi, ang alalahanin sa kinabukasan ng mga anak namin. Lahat po ng mga ito ay isinaayos namin sa inyo ngayong umaga na ito. Alam po namin na ang pag-aalala ay hindi makakapagdagdag ng isang oras sa aming buhay. Alam po namin na ang pag-aalala ay hindi makakapagbago sa mga sitwasyon namin. Kaya po sa halip na mag-alala, magdarasal na lang po kami at magtitiwala sa inyong mga plano para sa amin. Panginoon, kapalit ninyo ng aming alalahanin ay ang inyong kapayapaan. Kapalit ninyo ng aming takot ay ang inyong pananampalataya. Kapalit ninyo ng aming pagdududa ay ang inyong katiyakan. Kapalit ninyo ng aming kalungkutan ay ang inyong kaligayahan.
Kapalit ninyo ng aming pagkalito ay ang inyong kalinawan. Mga kapatid sa Panginoon, sa pagtatapos ng panalangin ito, naway maramdaman ninyo sa inyong mga puso ang kapayapaan na nagmumula sa Diyos. Naway maramdaman ninyo ang katiyakan na ang Diyos ay sumasama sa inyo sa lahat ng mga hamon na haharapin ninyo. Naway maramdaman ninyo ang pagmamahal ng Diyos na walang kondisyon at walang hanggan. Isulat ninyo sa seksyon ng mga komento ng may malaking pananampalataya, ipinagkakatiwala ko ang aming buong buhay sa mga kamay ng Diyos. Gawing pahayag ninyo ito, gawing pangako ninyo ito sa Panginoon, gawing patunay ninyo ito na simula ngayong araw na ito, ang Diyos na ang mamumuno sa inyong mga buhay. Naway pagpalain kayo ng Panginoong Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Naway gabayan kayo niya sa lahat ng mga desisyon na gagawin ninyo. Naway protektahan kayo niya sa lahat ng mga panganib. Naway bigyan kayo niya ng lahat ng mga bagay na kailangan ninyo upang maging masaya at natutupan sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen.